kayo. Nagkakasig na. Pamawag sa eskwela. Lulu. Gising na kami! Ate Andrea, gising na ho kami! Uy! Okay ka lang? Uy! Lo? Lo? Uy! Ay, ano ba nangyari sa'yo dyan? Ano ba kinain mo? Lulu? Sana? Ayos ba kayo dyan? Nga, pinanggising na kami! Ano ba? Duwal ng duwal. Buntis yan. Sigurado. Sinasabi ko ba nalang yung kutsina yan eh. Ma, baka naman hindi totoo. Anong hindi, ha? Unang tingin ko pa lang sa lulong na yan. Ramdam na ramdam ko ang lihim na landi niyan. Tingnan mo kung mag-make up at magsuot ng damit. Mukhang babaeng mababang lipad. Ma, konting hinahon. Baka ataking kayo sa puso. Wala naman tayong ebidensya kung totoo ang mga hinala natin eh. Anong hindi, ha? Amuyan mo maigi yan, Andrea. Amuyan mo. Malas sa bahay ang magbuntis ng hindi kasal. Kahit ang mahal na birhen natin. Walang tumangkap sa kanya. Ang sakit na sakit ang tiyan niya para isilang ang Panginoon. Kung totoo, anong gagawin natin? Ito'y palayasin mo. Palayasin mo at wala sa usapan na magbuntis sila at dito sila mga anak. Mama, Yan pang ikamamatay ko. Mama, konting hinahon. Huwag kayo magsalita ng ganyan. Baka mahaba pa ang buhay ninyo. Kita nyo ilang beses na kayo natake sa puso. Pero lagi ninyong naliligtasan. Kita nyo naman, wala akong pinakinggang manliligaw ko. Para masamahan ko kayo. Hanggang sa tumanda ako. Tama ang naging desisyon mo, Andrea. Huwag ka magtiwala sa mga lalaki. Lolokohin ka lang nila. Titikman ka. Pagkatapos, tatalikuran ka. Tulad ng ama mo. Pinaluhan niya ako ng bata. At hayagan siyang nagdala ng babae niya rito. Kaya yan, yung kwarto dyan sa kabila, pinasukan na yan ng demonyo. Ilang beses ko muntik-muntika na gustong buhusan ng gasolina yan. Diyan ko inilipat ang ama mo. Ayoko na makisama sa kanya sa isang silid. Akala niya siguro, mauubos lang minana ko sa mga lolo at lola. Tikisan ang gusto niya. Yes.
Kaya, tinikis niyo rin siya. Nilipat sa kabilang kwarto. Nagsama kayo sa sumubong hanggang sa mamatay ang papa. Nagpakamatay. Nagpakamatay sa sarili niyang baril. Pinakandado ko kagad ang kwarto niya. At ayoko na makita pang ebidensya ng kataksilan niya sa akin. Hindi mo na matandaan yun, Andrea. Hindi na. Batang-bata ka pa noon. Ang natatandaan ko lang po nagtatanong ako kung saan inilibing ang papa. Pinasulot ko. Sinaboy kong abo niya sa dagat. Kaya ikaw, Andrea, huwag kang paloko sa mga lalaki. Pamuhayaan tumihan ang sarili mo ng dahil lang sa lalaki. Pagpatuloy mong pagsamba mo sa Diyos at kahit paano, hindi ka niya pababayaan. Naintindihan mo? Ha? Puri at salapi lang ang habol niya sa'yo. Tandaan mo ito. Halagaan mo ang konting ari-arian natin. At habang buhay, hindi ka magugutom. Tatandaan ko naman lahat ng sinabi niyo. Ayan dyan, sa kabilang kwarto, si Lulu. Buhay na ebidensya sa mga sinasabi ko. Ano nangyari sa kanya, ha? Tumihaya agad. O ano? Nakatunga nga siya ngayon. Di ba? Hayaan mo kaya. Kahit wala na ako. Kahit magsialis ang lahat ng mga bordes mo. Huwag kang tumanggap ng lalaki dito. Intindihan mo? Andrea, magsisimba ka ba sa Quiapo? Opo, Aling Isabel, may pabibili kayo? Pakibili mo nga ako ng sampagita at pakitulos mo na ako ng kandila, iha, ha? Opo. Eto, pera. Salamat, iha. Walang anuman po. Ay, kamusta na nga pala ang mama mo? Mabuti-buti naman po. Ninervous ako kahapon nung mabalitaan ko inatake. Sige, o. Dito yung sasakyan ko. Sige. Alam mo, pag namatay yan si Andrea, diretso sa langit ang kaluluwa niya. Ano mo nasabi yun? Aba, mantakin ng araw-araw nagsisimba yan. Lunes sa San Pancrasius, Martes sa San Fabian, Miyerkules sa Baclaran, Huwebes sa St. Jude, Biyernes, Quiapo. Kapag linggo, 3 simbahan ang pinupuntahan yan. At araw-araw na nangunumpisal yan at tumatanggapan ng ostya. Maniwala ka rin yun. Pag nakatikin mo ng luto ng Diyos, rin yun. Tandaan yan tulad yan na mabordes nila matutulog na yun. Hoy. Hoy. Ilan buwan na yan? Ano ho? Buntis ka na. Ano yun? Ano naman ho ba ang pakialam niyo kung buntis nga ako? Paano ho kung sabihin kong nakalunok lang ako ng buto ng santol? May makukuha ba kayo? Ito lang masasabi. Pabuntis. Wala akong pakialam. Ang basurero ang buntis. Pero wag na wag kayong mangitlog dito sa pangalaman. Parang
matandang yan. Alam mo, kung hindi lang talaga dahil kay Ate Andrea sinungal-ngal ko na yung muso niyan. Sa... sa totoo lang, buntis ka nga ba? Ewan ko ba? Nako, isa ka pa dyan ha. Naku, huwag kang nga makulit. Tsaka kung buntis man ako, alam ko naman kung sino tatay nito, no? Sino sa mga boyfriends mong principal suspect? Si Tisoy, si Payat o si Singkit? Siyempre, doon ako sa may datong, ano? Doon ako sa may security. Si Singkit. Kailan naganap ang krimen? Almost 2 months ago. Joey? Yes, lang. 3 months na kasi akong delayed eh. Oo. I think I'm pregnant. Ang told mo sa akin. What do you mean? Ako may insulto ka. Alam ko naman. Kung kanino ka lumalabas. Tapos ngayon, bakit gusto mo asinin ko yung bata niya? Buwisit ka sa buhay ko eh. Pagkatapos kong bigay sa'yo lahat-lahat, sinusulan ako. Ayos ka talaga. Ano, Joey? Magsalita ka! Hoy! Basta! Anong sarsalas? Ba't ka naman dyan natulog? Lo! Uy! Uy! Ano ba? Lumipat ka na, uy! Lo! 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 Ate Andrea! Ate Andrea! Sinulong mo mo na ang bibig! Lo! Lo! Ate! Ay! May nakuha kasi dali. May kuwan eh. Ano ka? Hindi na ako alam yung pakatakot ko kayo sa puso. Nagdadali lang ako sa ospital. Ay, anong nangyari? Sinadali ko sa ospital. Hindi na alam eh. Dali lang ako, ma. Teka! At agad na nililisay na silo. Nakatirik na ako. Flu ng kulayari ka na. Ay, anong nangyari? Si Lulu. Hindi na mo lang lasi. Ma! 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 Sana! Nakakaraos din bahagya, awa ng Diyos. Mahirap talaga ang maulila, Mama. Huwag ninyong aalalahanin ang bahay. Lagi ko pong lilinisin ang kwarto ninyo, Mama. Ang bilis pong lumaki ni Joey. Pilyong-pilyo na. Alam nyo, kung hindi dumating sa bahay ang batang yan, namatay na rin siguro ako sa lungkot. Siya nga pala, Ma, yung kwarto ni Papa, gusto kong ipaayos para maupahan din. Tumaas na kasi ang amilyar. Ang mahal na rin ng bayad sa ilaw, tubig, lahat na. Huwag kayong mag-alala. Babae lang ang kukunin kong boarder. Tinatandaan kong maigi ang mga habili ninyo sa akin.
Ay, interesado po ako sa sign. Naku, nakasulat to. Lady Borders lang Babae lang mo ang tinatanggap. I know, pero matagal ko nang hinahanap po itong location na ito eh. Sorry pero hindi ho kami tumatanggap ng lalaki. Nakikiusap po ako, ma'am. Kung presyo lang ho, madali naman ang pag-usapan yan. Sorry. Doon sa banda roon ho. Subukan niyo ho. Baka sila ho tumatanggap ng lalaki. Sige ho. Pasensya na kayo, ha? Pagbilan mo ng soft drinks, yung malamig o. Sige. Pwede mo kayo po? Sige, kaya kami bangko dyan eh. Mukhang bagong salta ka lang dito. Taga saan ka ba? Nagsampalo ko ako. Pero dito po ako naghahanap ng matitirahan. Para malapit to sa eskwelahan pinapasukan ko. Sayang nga ho eh. Kasi sa tapat niyo may maganda. Kaya lang ho, hindi yata tumatanggap ng lalaki. Talaga hindi sila tumatanggap na lalaki doon. Tagal na taon nang walang nakatutungtong na lalaki roon sa kanila. Ako po yung kanina yung kwento. I can give you my eyes na nasa harapan ko ito. Ikaw ang nakikita ko sa panaginip. Ikaw, ang bahay. Do you believe in reincarnation? Nasa dulo ng tila ko pangalan mo. Alpha. Ana. Aida. No. Andrea. Tama. Ikaw si Andrea. Paano mo? I'm sorry. Kamamatay nga lang pala naman mo. Don't worry. Masaya siya ngayon. Ang papa mo, namatay nga pala sa sarili niyang baril. May message na pala sa iyo ang papa mo. Sa marawang kwarto niya. Pa-bless po para mawala yung masamang spirito. Maghuhula ka ba? Sino ka? Ako nga pala si Jack. I feel so weird. Kinikilabutan niya ako eh.
nagpakamatay sa sarili niyang pare. Ayun, bilis. Halika na, bilis ka na. Bisin na ako eh. O, may kwento. At ang daming alam. Kilabot na kilabot nga ako dahil lahat ng sinabi niya totoo. Eh, ano naman itsura niya? Eh, bata pa eh. Mukhang estudyante nga eh. Diba? Sa totoo lang, napaka. Ako na. Trabaho lang ako. Isang babae. Isang lalaki. Doon. Doon sa may bintana na yun. Ang babae isang kalapating mababa ang lipad. At ang lalaki. Ay ang papa mo, Andrea. Dito siya nasawi. Dito siya ibinurol. Subalit wala siyang puntod. Ang labi niya'y sinunog. Please, Andrea, tutulong na ako sa trabahong bahay. Pagagandahin ko to. Ako na gagawa ng mga sirang bubong niya. Paano ko naman malalaman kung pwede ako magtiwala sa'yo? Mag-advance ako. Ilan ba lang gusto mo? Please, Andrea. Magkano gusto mo? Alam kong itong inilaan ng tadhana para sa akin. Talaga? Lalaking border? Naku, kung buhay na si Aling Asun, kaya ka-atakin niya naman. Kasi pisin ko. What? Wala mo ate, pinahirapan ako niyan. Bakit? Eh, paano ba naman kasi ano, mamahal pala ng mga laruan ngayon na pambata? Hi, I'm Jack. Siguro ikaw si Lulu, si Jonah. May natubig sa taas eh. Di ko sa baba maliligo. Kaya naawa ako. Tinanggap ko na rin siya dahil halos magluluhod sa pakiusap. Yan pala yung sinasabi niyong psychic. Ang pogi. Ang gwapo talaga. Dahil poging Tom Cruise.
Anong binatbat? Nag-aaral sa Makua. Ang mga magulang daw niya ay nasa Bacolod. Bacolod? Mm-mm. Ay, mayayaman ang mga nandun. At buwan-buwan daw ay pinapadalan siya ng sustento. Kukumpunin daw yung... Mukha naman siya mabait, ano? Sabi niya, kukumpunin daw itong bahay. Lahat na sira dito sa bahay. Talaga? At saka, sabi ko nga sa kanya, kapag ka may bagyo, may tulo dito. Sabi niya, siya daw ang bahala. Kapag wala siyang pasok, kasi kasunin daw niya. Saka bakbak na rin daw yung mga pintura, kaya pipintahan din daw niya. Pogi na, magaling pa sa karpintero. Boy! Oh, Jack, na tayong iwaso dyan. Meron. Laging meron yan. Steady ka lang dyan. Oo. Ayan. Gusto na Alimbelia? Ito, beauty pa rin. Kaya nga loko-loko yan sa akin. Stick mo yan hanggang ngayon eh. Jack, huwag mo intindihan yan. Nababaliw na yun. Sa akin nababaliw talaga yan eh. Meron ba tayong bago natin? Malapit na. Tayo ko lang, isip ka lang. Uy, isama mo naman kami dyan. Ano mo? Baka makalimutan mo kami ha. Oo naman, Alimbelia, kasali kayo doon. Mantik boy. Oh. Nakita niyo ba si Manjan? Nandyan lang kanina. Baka nandun sa loob. Laging nandun. Hindi ko lang makita. Baka nandyan yun. Tignan mo lang. Tignan mo lang dyan. Nandyan lang yun. Mukhang hay na naman kayo ah. Nakalangkap na naman tayo ng sariwang puso. Kiyota ka lang, pare ko. Ano pakiramdam mo? Para akong dahati ka rin badore. Lord Sunny, gusto mo tumira? Meron pa ako natitira dito tam. Mamaya na pare. Mahirap na eh. Ang mga moy sa men's room. Saka, nagkalat ng mga lespo rito. Tawagin mo na lang ako kung may kailangan ka. Ha? Thank you, pare. Alam mo, maghimaman ako. Kita kayo, ito mo. Sinabi mo yan ah. O sige, dito muna ako. Jack, may problema ba? Kung sasabihin mo sa akin ang problema mo, makakatulong ako. Hindi ko alam kung masasabi ko sa'yo, Andrea. Jack, nandito ako. Sabihin mo, makikinig ako. Hindi nakapag-remit ng pera ang parents ko. Hindi ako makakakuha ng exam. Dahil hindi ko pa nababayaran ang quarterly tuition ko. Ang tataas pa naman ng grado ko. In a few years, engineer na ako. Medyo umina daw ang negosyo namin sa Bacolod. Kahit kung di sila makapagpadala sa next month. Baka umuwi na lang ako sa Bacolod para tumulong sa negosyo namin. But I want to continue my studies here. Ang yaman ng tao na sa kanyang edukasyon. Diba, Andrea? Ayaw ko matigil.
pagkalalaki, tatanggap ako ng pera mula sa iyo. Wala akong intensyon. Insulto ng pagkalalaki mo. Gusto ko lang makatulong. Alam mo, Andrea, ikaw na yata ang pinakamabait na babaeng nakilala ko. Ikaw marahil ang tawagin eh. Ang aking soulmate. Tumayos natin yan. Ito ang napapanaginipan ko bago pa kita nakilala. Mama, patawarin niyo po ako. Nilabag ko po ang kabilin-bilinan ninyo na huwag magpatukso sa lalaki. Hindi ho ako makaiwas, ma. Patunay lamang na katawang tao lamang ako at isa ring mortal. Pero mabait si Jack, Mama. Umiral lang sa akin ang pagiging mabuting Kristiyano na tumulong sa kapwa at buksan ng pinto kapag may kumatok. Masaya ako, Mama. Malinis ang konsyensya ko. Walang masama sa pag-ibig. Nagbago ang mundo ko, Mama. Parang binuksan ni Jack ang ilaw sa landas ng buhay ko. Kung nandito kayo, Ma, makakasundo rin ninyo siya. Aling Isabel, pabili naman ang ulam. Alin ba dyan ang gusto mo? Kung meron kayo dyan. Ito, may dinuguan dito. Yung masarap. Ito, yan. Ay, yan na lang po. Sinuto na lang. Yan na lang, may dinuguan din. Okay. Yan na lang po. Umupo ka muna ron. Isang order lang ho. Ano na pala rin. Baby. Gutom ka na? Kamusta na kayo dyan, Lulu? Okay naman ho. Ano ba nangyari dyan kay Andrea? Mula nung dumating yung bago niyong border hindi na yung nagsisimba. Hindi na tuloy ako nakakapagpabili ng sampagita. Naku po, mahirap na lang ho magsalita. Baka naman nagkakagustuhan na yung dalawa. Naku, si Aling Isabel talaga. Ang lakas makatunog. Sa akin lang, tingin ko dyan kay Jack, Adi. Huwag naman ho sana. Paniwalang-paniwala pa naman si Ate Andrea na may kaya yung pamilya sa Bacolod. Namumukhaan dito yan ng mga, ng mga istambay, na galayan sa rekto. Huwag matulin, Jack, ha? Kung bahala sa'yo, sister. Basta kumapit ka lang. Jack! Ano ang bago mong bili? Hanep, ang ganda! Okay ba? Ayos! Yan yung sinasabi niyang bibili sa kanya ng airmat niya para sa kanya. Pare, kasama. Siya ba airmat mo? Jack?
Good afternoon po, Mami. Mami! Napakabayad yung anak niyo. Bunso ba? Pare, insulto na yata yan. Pare, nanginsulto raw. Insulto? Bibigay galang lang kami sa mami mo. Pare, tama na, tama na! Huwag lang magpapakita sa akin yung mga yan. Baka makapatay ko lang yung mga hinayupak na yan. Sana umiwas ka na lang, sweetheart. Wala kang mapapala sa gulo. Eh kaso dinamay ka nga nila eh. Di baling ako na lang sinaktan nila. Wala akong pakialam kahit matanda ka sa akin. I don't give a damn. Sa ang alam ko, mahal kita. Pakita natin sa kanila, sweetheart. Pakita natin sa kanila ang natural mong ganda. May kilala akong couturier at beautician. Ano naman kinalaman nun? Gusto kong pagadahin ka. Para kaingitan nila ako. Ay, magandang gabi po, ate. Magandang gabi. Teka! Sino ka? Bakit parang nakakita ng multo? Jonah, si Trini, ang bagong katulong natin. All around dyan, pwede rin mag-alaga kay Joey. Pagka wala tayo dito sa bahay. Ang ganda ni ate ngayon. Oo nga. Ate? Saan ka nagpagupit? Sekreto. Oh, tama na nga yan. Ano ba kayo? Trini, tapusin mo na yan. Halika. At ituturo ko sa yung ihanda mo pa. Bago dumating. Oh, bahala ka dito sa bahay. Babalik kami kaagad, ha? Opo, ate. Jesus Mariosep! Selo! Selo! Tignan mo yung tinitignan namin. Okay lang ho. Malala na talaga si Andrea. Oh, grabe nga. Trini, akin na yan. Umakit ka sa taas at Trini yan si Joey. Opo, ate. Ate, may gusto raw kong sabihin sa inyo si Lulu. Oh, ano yan? May problema pa, Lulu? Ate, sa tagal ng panahon na nilagi namin dito, hindi ka na naiba sa amin ni Chona eh. Ba, mukhang seryoso to, ah. Sige, tuloy mo. Magkikinig ako. Kasi pinagtanong namin yung totoong katauhan ni Jack. Oy, anong naging resulta ng investigasyon mo? I'll be very blunt and brutally frank, pero hindi maganda yung impormasyong natanggap namin eh. Ano nga yung sabihin mo? Isa pala siyang drug addict at small-time pusher. Ako yun lang ba? Kala ko naman kung ano na. At saka hindi totoo yun.
Nakita niyo na bang nag-drug si Jack dito? Ikaw, Chona. Ate, hindi lang yun. Hindi lang siya drug addict at pusher. Hustler pa nga daw yan eh. Tapos, nambibiktima ng mga matrona tapos tinatakbo yung mga pera nun. Oh, ano namang pera itatakbo sa akin? Wala naman akong cash. Property meron, oo. Pero paano naman niya maitatakbo itong bahay ko? Pero ate, aminin mo din. Kita mo nga yung mga unti-unti na naubos yung antique collection ni Mama Azon. Eh samantalang inaalagaan pa naman niya yun nung buhay pa siya. Eh nasa na ngayon. Tapos, unti-unti mo palang pinagbibili. Lulu, iba noon, iba ngayon. Puro tayo tipid eh. Tipid para saan? May kasabihan niya. You live, you suffer, you die. Ayoko mangyari sa akin yon. Gusto kong mabuhay. Gusto kong mag-enjoy. Gusto kong mamatay ng nakangiti. Ate, ganun na ba talaga kalalim ang relasyon niya ni Jack? Kailanman ay hindi ko natamasa ang kaligayahang binibigay sa akin ngayon ni Jack. Parang nakakabuntong. Hindi naman pa kay Lamera. Ano ito yung sasabi mo pa? Saan mo napulit ang drug addict po siya at takas na ako sa babae? Eh, kung huwag ka makialam! Tiwa mo ako! Hoy, makinig ka mabuti. Totoo ang relasyon namin ni Andrea. Makakasalan ko siya. At hindi ka imbitado. Walang intrigera sa magiging bisita namin! Jack, tama na yan. Tama na yan. Kayo dalawa, kita kayo sa taas. Sige na. Salamat at naging babae ka. Hindi sinapak na kita! Kinakabahan ako eh. Huwag kang mag-alala. Excited nga sila nung malaman kakasal ako eh. Gusto na nila magkapo. Bakit kaya ang mama, hindi man lamang ako kinausap tungkol sa apo-apo? Tara, tara. Daddy, Mami, I want you to meet my wife-to-be. Siya ho yung babaeng kakasamahin ko habang buhay hanggang kamatayan. Kumusta ka, Iha? Huling biyahe na. Oo. Ano? Sabi ko, napakaganda mo pala. Tulad ng sinasabi ng anak namin. Alam mo, Andrea, kaisa-isa lang yan si Jack sa amin. Pero alam kong may bibigay mong lahat sa kanya, tulad ng mga pagbibigay namin sa kanya. Makaupo muna tayo nang mapag-usapan natin ang tungkol sa kasal. May the good Lord shower you with all His blessings. Thank you, Father. Jack, anak, kailan kayo uwi ng Bacolod? Saka na lang, Mami. Marami pa ho kaming inaasikaso eh. Ay nako, walang mangyayari sa inyo dito. Sa Bacolod na kayo pumirmi at mas madali ang buhay doon. Ako eh, paano naman itong bahay?
E di ibenta. Problema ba yun? Alam mo, sweetheart, bago umalis kanina si Dad at Mami, inulit nila yung sinabi sa akin kanina. Alam mo, Nakita kasi nilang bulok yung bahay. Pagbili na raw natin. Yung pagbibentahan, gawin natin puhunan sa negosyo sa Bacolod. Doon na raw tayo manirahan. Kahit kailan natin gusto. Siguradong doon lalago pera natin. wala akong nakilalang ibang tirahan kung hindi itong bahay na ito. Dito na ako pinanganak. Buong paniniwala ko dito na rin ako mamamatay. Kinondisyon kasi ng nanay mo sa ganyang klaseng paniniwala. Kapanahonan niya pa yun. Iba na ang panahon ngayon. Constant change. Move up, ika nga. Alam mo, sa totoo lang, nagkaroon ng lamat yung pakikitungo ko sa mga borders mo. Sa mga mata na chismosa at chismosa nating kapitbahay. Kaya ayoko na tumira dito eh. Ano kaya kung isang lamo na natin itong bahay na to, tapos yung pag lumago na yung pinagsanglaan, di tubusin na lang natin ulit. Bulok na ang bahay na ito. Wala nang halaga. Teka. Baka isipin mo pinipilit kita eh. Huwag na lang, Andrea, kung ayaw mo. Ayaw kong may pagtalunan tayo sa honeymoon natin ngayong gabi. Hindi, paano naman maibibenta itong bahay na to? May real estate agent ako kilala. Kung gusto mo, kausapin natin. Ikaw ang bahala. Sunod-sunuran na lang ako sa'yo mula ngayon. Ito na po ang cheque. Salamat po, Mr. De La Rosa. Ano? Ingatan niyo yan, ha? Sige, paano? Mauna na ako. $10 million? Imagine, 10 million pa natin nabenta tong bulok na to. Sweetheart, 1 buwan na lang ang palugit natin. Kaya sabihin mo sa mga borders mo, pagbalik nila galing Baguio, maghanap na sila na matitira. Parang mamimiss ko rin sila eh, lalo na si Joey Paul. Sweetheart, ginagamit ka lang ng mga yun. Huwag kang mag-alala. 9 months na lang, magkaka-baby ka na rin. O ganito. I-cash natin yan, cheque na yan bukas.
Pagkatapos, dumaan tayo sa simbahan para magpasalamat. Ano? Magdadala tayo ng cash sa simbahan? Aba, delikado yung iniisip mo na yun. Bakit hindi na lang natin ipa-bank transfer sa Bacolod? Alam mo ba kung gaano katagal ang pag-transfer sa bangko? Nako, kalokohan yun. Ibibitin ka lang ng ibibitin. Tapos hindi mo alam, ginagamit yung pera mo. Saka, sino ba naman makakaalam na may dala tayong ganong kalaking kahalaga? Jack? Jack? Jack! Ate, alis na kami. Ate, alam mo naman kung saan kami lilipat eh. Huwag mong iwawala yung address, ha? Ate, ilang araw na lang yung binigay na palugit ng nakabili ng bahay ito. Bakit hindi ka pa sumama sa amin? Akin itong bahay na ito. Minana ko ito sa aking ina. Minana rin niya sa mga lolo't lola ko. Walang ibang maaaring makakuha nito.
Ali, bili kayo. Mili na kayo. Anong gusto nyo? Fishball. O, ayan, meron pa kaming quick-quick, oh. Ano? Bibili ho ba kayo? Hindi. Eh, kung bibili ho kayo, bumili na kayo. Kung ayaw nyo bumili, umalis na kayo at nakakadisturbo ho kayo dito, oh. O, ikaw rin. Ano ka? Pambira ka naman to. Parang hindi mo Ayan na naman. Bukas na sabihin asawa ko, may dalang pera. Magbabayad ako bukas. Eh, bukas na lang. Palagi na lang. Magbabayad talaga ako. Huwag ka na magalit. Ang haba-haba ng listahan mo dito, oh. Sos, paano tayo nito tutubo? Oh, sige. Sabi na lang ganyan. Ate Boy, pas hindi naman, oh. Oo, sige. Kuha na dyan. Saan naman yung lighter nyo, eh? Ano ba lumabas sa loto? Ha? Ito, oh. 14, 15, 23, 30. Buti na lang, oh. Oh, bakit? Eh, hindi ko kasi natayaan yung inaalaga akong numero, eh. Aba, sayang dapat sana. Buti nga ako, hindi, eh. Tapos na ba kayo rito? Oo, sige, sige. Pero nga, oh. Naku, Aling Bele, nangangayayat kayo. Oo, sa kakapirmisyon ng mga nagtitinda dito sa akin. Ako, ewan. Kilala mo? Oh, hindi. Baka napagkamalan mo na ako. Hindi kita kilala. Ako ang ikinasal mo kay Jack. Ang kasamahan mong impostor. Wala akong kinalaman doon. Binayaran lang ako ni Jack. Isa ka lang, ah. Saan siya nakatira? Ha? Ha? Yun lang pala, eh. Eh, di bibigay ko yung address sa'yo. Hindi. Sasamahan mo ako. Tumawag ka ng taxi. Dali! Dali! Oh. Han, huwag mong kalilimutan bumili ng baby food at saka ng gatas, ha? Oo, bibili ako. Pagkalis ko, sarado mo yung gate, tapos lock mo yung pinto. Okay. Okay? Okay. Sa akin, ha? Mamamatay tao! Ikaw at ang asawa mong si Jack ang mamamatay tao. Pinatay ninyo ko. Nawala sa akin ang lahat.
Ang pera ko, ang bahay ko, pati na respeto ko sa sarili ko, nawala! Mamatay man ako. Hindi ko alam ang nangyari niya ni Jack. 3 taon ko siya naging boyfriend. Tapos nagpakasal na kami. Maniningil. Pagbabayarin kita, Jack. Bakit pati si Mercy din ako ngayon? Kasama mo sa isla. Hindi, Andrea. Papaliwanag ako. Hindi ko asawa si Mercy. Talagang babalik ako sa'yo. Nagpit lang ako. Dahan-dahan ko nang inaayos ang gusto sa buhay ko para maayos ko ang buhay natin. Maniwala ka, Andrea. Nasa akin ang pera mo, buong buo, hindi ko ginagalaw. Gusto ko lang matahimik si Mercy at ang baby niya. Maniwala ka, Andrea. Please. Mahal na mahal kita, Andrea. Mahal ka rin ni Daddy at Mami. Hinihintay na nga lang tayo sa Bacolod eh. Sinungaling ka.